Happy anniversary. Ayan. At ganun din po ay atin pong isama po sa ating panalangin ng ating mahal na obispo sapagkat siya po kasama po ang ilan po sa ating mga kapatid ay nagdiriwang po ng misa ngayon at nakikiselebrate ng ating Foundation Day sa Bandilan. Sa San Juan, Batangas. Today po, we are celebrating the foundation of Charismatic Episcopal Church. And one of the aim, or shall I say, the purpose why this is being established is to advance the kingdom of God into this world and to make visible the kingdom of God. Ngayon po, ay maybe one of the question na ating pong pagninilayan is, paano natin mapapangyari yun? No? Paano natin maisasagawa yun sa ating mga buhay? To make visible the kingdom of God. In our gospel, here, Jesus presents a profound truth that shaped every authentic missionary people. Because of today's generation, we are all considered as the modern missionary disciples of Christ. The first thing na sabihin natin na maaari natin gawin to make visible the kingdom of God is to put Christ above everything. Ito yung isa sa pinakang foundation of being a missionary people. Okay? To respond to the call of mission. Dahil sabi nga ng ating Panginoon in the Gospel, "He who loves the father or mother more than me is not worthy of me." Kung titingnan po natin, at some point parang harsh pakinggan, parang masakit sa ating mga tenga kung ito ay pakikinggan. But Jesus is teaching us that our love for every person, including our family, must flow from our love for God. Doon magsisimula yung ating pagpapakita ng ating pagmamahal sa iba. Na in our mission, it begins with proper priorities. Magagawa natin yon if we look at may isa lang alang kung ano ba talaga dapat ang maging prioridad natin bilang isang missionary of the kingdom of God or to the call sa mission. Ano po? So dito sa puntong ito, God never competes with family. No? God never competes with family, but He is transforming us the way we love family. Na before we can bring Christ to others, Christ must have to occupy the highest place in our hearts and our lives. No? So hindi kompetensya na tayo ay naatasan upang gawin ang misyon ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito kompetensya para sa ating pamilya na mabaliwala or may isa lang alang yung ating pamilya. Ano po? But, kumbaga yun, sabi nga kanina, kailangan lang natin mailagay ito sa tamang prioridad. No? Dahil if our personal reservations, our career, comfort, the relationship, success, reputation, or even our family becomes more important than obedience to God, itong mga ito will become obstacle to the mission. Ito ay magiging balakid, ito ay magiging hadlang para maisagawa natin ang misyon
na ipinagkaloob, ipinasa sa atin ng ating Panginoon. Makikita po natin sa kabuuan ng Scripture, maraming mga propeta, maraming mga sugo at apostoles ang tinanggal nila or iwinaksin nila yung kanilang mga personal attachment. Ano po? Kagaya ni Abraham, he left his homeland. Si Moses, he left the palace para kalabanin ang Pharaoh, para mapalaya ang Israelita. Maraming propeta, sila ay nag-endure with rejections. Even the apostles, no? Iniwan nila yung kanilang mga gawain sa buhay. Saint Paul, si Saint Paul ganun din. Iwinaksin niya yung kanyang estado na meron sa buhay. Yung mga privileges na meron kay Saint Paul. And even Jesus Christ himself. He left the glory of heaven to save humanity, to do mission works. So, ibig sabihin lang po nito, this gives us the idea that being a Christian, or tayo bilang tinawag tayo in mission work, para ma-fulfill natin yon sa bawat isa sa atin, para maisagawa natin yon, we must urge, or we are urged to detach ourselves from our own priorities, from our own personal attachments. At doon magsisimula ang misyon ni Kristo, at ito ay magiging, sabihin na natin, ito ang mas magiging treasure na mamumutawi sa ating buhay. Ang pagsasagawa ng misyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. And another thing, mission begins with sacrifice. Sabi nga sa ating scripture kanina na nabasa, he who takes up the cross and follow me, this symbolizes sacrifice. This symbolizes surrender. The cross, it symbolizes more than suffering. No? Hindi ito pagpapakita lang na tayo ay nakikibahagi sa suffering na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. But this cross is a representation of our dying to ourselves, dying to our selfish ambitions, dying to our personal reservations, dying to our convenience and comfort. Yun yung himok sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit niya nasabi, take up our cross and follow me. Na maring sabihin natin, marami sa mga tao ngayon in this generation, marami sa kanila, they desire the blessing of Jesus Christ. But they are hesitant to carry the cross. They are hesitant to surrender their life for Jesus. So, let us all remember that an authentic mission without sacrifice is, alam yun, parang walang pakinabang. No? Walang silbi. That if a person spend his life trying to protect his comfort, trying to protect his own self-reservations, that person misses out the most important thing, the spiritual life. Na kung saan, if a person live his life for himself, no? Dito mas nagiging empty ang kanyang buhay.
kapag mas nabigyan niya ng prioritize yung kanyang mga sariling reservations, no? Yung comfort na meron sa kanyang buhay, doon mas nagiging empty ang ating buhay. Doon mas magiging empty ang buhay ng pagiging Kristiyano, no? Pero kung ang isang tao ay meron sa puso niya ng total surrender with Jesus Christ, especially to Christ's mission, ang ating buhay is driven to purpose. No? Magkakaroon or may ililid ito ng purpose sa ating buhay. Na kung saan, ito yung dahilan kung bakit tayo nag-e-exist. Ito yung dahilan kung bakit tayo ay na-create ng ating Panginoon for the mission. To make visible the kingdom of God. And the mission na ipinagkaloob sa ating Panginoon, it must be the expression of our heart. This must be the expression of our heart. Unang-una, if we totally surrendered ourselves to Jesus Christ. Kung ang ating buhay ay ipinagkaloob natin sa Panginoong Diyos, ipinagkaloob natin sa ating Panginoong Hesukristo, then, ang ating magiging respond to it ay to do mission works. No? For the advancement of the kingdom into this world. Pangatlo, in order for us to advance the kingdom, we must to lose ourselves. And this is the very heart of mission. No? To lose ourselves for Christ. And mission involves transformation. Sabi nga, bago pa baguhin ng Diyos ang ating mundo, sinisimulan niya munang baguhin yung nagtatrabaho para sa Kanya. Tayo yun. Before God changes the world sa pamamagitan natin through us, He changes us first. He changes us, you and me. Siya ang unang binabago ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, that trusting to lose one's life for God, this is our way to discover true meaning of life. Kapag natutunan natin na ipagkaloob sa ating Panginoon ang ating buhay sa pamamagitan ng pagtugon sa Kanyang tawag para ipalaganap ang Kanyang kaharian dito sa lupa. Doon mas makikita natin kung ano ang tunay na katotohanan ng buhay. No? And our goal as a Christian is to die from selfishness and ourselves so that Christ may live more fully and increases within us. Yun yung aim kung bakit kailangan natin ipagkaloob ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Para ang ating Panginoong Diyos ay tuluyang manahan sa ating mga buhay, tuluyan na siya ang mag-control sa ating mga buhay, no? At mag-increase si Kristo sa ating buhay. No? So, ito rin yung sinasabi ni St. Paul sa atin, bilang paalala sa atin, that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So, the mission is therefore not only proclamation of words. Hindi ito basta lamang tayo ay nagpapakita o nagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Hindi lamang tayo, ito, kagaya ng ating ginagawa, no? Hindi lamang ito basta pagbabahagi ng Kanyang salita sa marami. But, the mission work or the proclamation of Jesus Christ, the proclamation of the kingdom of God through our transformed lives
Ito ay pagpapakita na kung saan si Kristo ang siyang namumuhay at sumasa atin, no? Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. Okay? Doon mas makikilala ng mundo, doon mas makikita nila ang presensya ng ating Panginoong Diyos. And mission, in our work, in our response to the call, even in the small acts of love, kahit simpleng mga bagay na ginagawa natin para sa iba, ito po ay pagpapakita na ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa ating nabasa po na gospel, whoever gives even a cup of cold water to one of these little ones will certainly not lose his reward. Anong ibig sabihin po nito? Anong itinuturo po sa atin ito? Ito yung isa sa sabihin na natin na sentro or meaning ng paggawa or pagmimisyon, no? Na sabihin na natin, no act of love is ever too small for God. Ibig sabihin, kahit sa paningin natin, simpleng bagay, maliit na bagay, pero kung ito ay ginawa natin ng buong puso para sa ating kapwa, no? Para sa iba, hindi kailanman ito maliit sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi ito kailanman katiting lamang para sa ating Panginoong Diyos, sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, makikita natin dito that the mission of God through us grows from ordinary act of simple things to others with extraordinary love. So, ibig sabihin, yung ating pag-respond sa tawag ng Panginoon, may kaakibat na pagmamahal. Love. No? And as a Christian, as a believer, ito dapat yung ating maging duty. Ito dapat yung ating maging responsibility. No? To make Christ known, to make advancement of the kingdom in this world. No? Sinong gagawa nun? Sabi ko nga last time, no, in proclaiming of Jesus Christ, it is not reserved only for the ordained ministers, to the deacons, priests, to the bishop, hindi po. Just like doing our mission, just like doing the mission, no, it is not reserved only for the ordained ministers. It is our duty, it's our task, being baptized to do missions. No? To respond to the call of God in our lives. So, it is therefore that every Christians, you and me, tayo po, na bilang baptized Christians, we are all called to be missionaries. Na yung paggawa natin ng mission, even in the small acts, no? Yung ginagawa natin na ito, wherever Christ is made visible, no? Ito'y pagpapakita na kung saan si Kristo sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa ating mga sinasalita, sa ating mga actions. Ito yung isa sa dapat maging character natin being a Christian. And ito ay pagpapakita din ng ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay tumutugon sa Kanyang tawag. And sa pamamagitan nun, Jesus Himself is being revealed to others. So,
Therefore, para yung ating ginagawa, para yung ating pag-respond to call, to mission, para ito ay maging effective sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, the mission does not depend on our abilities. It does not depend on our talents. The way we talk, the way we influence others, hindi ito makikita doon. Hindi magiging justifiable sa ibang tao kung yun lang ang pagbabasihan natin. Yung ating mga ginagawa in terms of, yun nga, yung talents, no? The way we influence others. But mission is fulfilled when we are able first to love God above all. Mission is fulfilled when we are able to embrace the cross and deny ourselves daily. Mission is fulfilled when we serve others even through the smallest act of love. Doon, mas magiging fulfilled. Doon, mas magiging effective tayo being a Christian to respond to the call of Jesus Christ. And mission is accomplished not because we have done extraordinary things, but because Christ has been made known through ordinary people just like you and me. Na kung saan, you and me, we are all allowed Jesus Christ to completely reign in our lives. Doon magkakaroon ng kakumpletuhan ang misyon na ginagawa natin. Ang pagiging Kristiyano natin. No? Kapag hinayaan natin sa ating mga buhay ng ating Panginoong Diyos ang siyang maghari dito. Hindi mauna yung ating mga pansariling kagustuhan. Hindi manguna yung ating mga pansariling mga pangangailangan. Ano po? So, to end up, this is the true meaning of responding to the call of mission. To make Christ known until the world encounter His redeeming love. Let us all stand. By the way po, in our celebration of